umaga po sa bawat isa. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Palakpak po ng mga mananagumpay ang ibigay natin sa ating Diyos. Yes, Lord. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Sabi nga, hindi lang tayo papunta pa sa tagumpay, kung hindi po tuloy tayong naglalakad sa katagumpayan. Every day po, in our lives, nararanasan po natin ang tagumpay na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen po! Amen! Pakigreet niyo po yung katabi niyo. Brad, sister, bless ako at masaya ako at narito ka ngayon. Sige po, na may kasamang ngiti sa ating mga labi. Ang presensya po ng bawat isa sa atin ay nagbibigay po ng kalakasan din sa bawat isa. Amen. Hallelujah. So patuloy po nating bigyan ng papuri ang ating Panginoon. Let us declare na ang mga natatapasan natin sa buhay na ito ay galing po sa Kanya, hindi po galing sa bawat isa sa atin. Amen. We are reigning in life because of Jesus. Amen po. Tayo po ay nagtatagumpay dahil kay Jesus. Tayo po ay napalaya sa bihag ng kasalanan dahil kay Jesus. At tayo magpapatuloy sa katagumpayan dahil kay Jesus lamang. Tayo po lahat ay tumayo at sama-sama po tayong magpuri sa ating Panginoon. Yes, Lord. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po magsasaya at magpupuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Lahat ay magpuri. Purihin namin siya sa ating pagpuri at pagsamba. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin ka.
ay siya lamang Panginoon. Amen? Amen. Ang ating pong awitin po natin na may tunay na conviction that there is power in the blood of Jesus. Amen? Ang dugo lang po ni Jesus ang siyang makapaghuhugas na lahat ng ating mga kasalanan. At siyang makapagpawi sa atin sa lahat ng ating mga kalungkutan. At siyang mag-aalis sa atin mula sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. Nothing but the blood of Jesus! Amen! Hallelujah! Yes, Lord, we will declare. Kung gusto niyo pong sumayaw, sayaw! There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, hallelujah, Wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious. Say it again. There is power in the wonder-working power of our blood. Wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. The burden of sin. There's power. There's power in the blood. Power in the blood. Would you reveal the victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood. Yes, Lord, in your blood alone. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Minsan pa ha? There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you reveal the victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is Hallelujah. wonder-working power In the precious blood of the Lamb. What can wash my sin away? Nothing but the blood. of Jesus. And what can make me whole again? Say it! Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. Other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Power, wonder-working. Amen. Hallelujah. Of the Lamb. Yes, Lord. There is power, Wonder-working power. in the precious blood of the Amen. Sandali po. Gusto ko pong makita yung inyong konting sayaw ng konti para sa ating Diyos. Amen. Sabayan po natin. Pagpagyo po rin petisyon. Sige po, makanya po. Amen. Kasama po natin yung mga paa. Pagpag po natin lahat ng katamaran. Lahat ng kung ano ang nararanasan natin sa ating mga buhay o ngayon sa katawan natin. Hayaan po natin
wash away my sins. Say it! Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood. For the last time, there is power. There is power, power, wonder-working power in the blood. Yes, Lord, in your blood alone. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of instant power. There is power, power, wonder-working power in your blood, Lord. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. In the precious blood of the Lamb. Amen. Hallelujah. Yes. There is power in your blood, oh God. Hallelujah. We praise your name, Lord Yes, Jesus. thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, tayo po'y patuloy na itaas ang ating Panginoon. Tayo po'y magpasalamat sa oras po ito. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, we give you praise. We give you thanks, oh God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God. Panginoon, marami po salamat sa patuloy niyo po pag-ibig sa amin, Lord God. Salamat sa iyong dakilang katapatan, Lord, sa aming mga buhay. Oh. Kaya marapat lamang po na ibalik ang pinakamataas na papuri sa inyo, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord God. Oh, we praise you. We glorify your name. Come on, church. Oh, let us continue to praise. Let us continue to give the highest praise to the King of Kings and to the Lord of Lords. Oh, thank you, Lord God. Hallelujah. Oh, we give you glory. We give you honor, oh God. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Yes, Lord. The blood of Jesus shed for me way back on Calvary. That keeps me strength from day to day. It will never lose its power. Come on, church, listen pa. The blood of Jesus. The blood
Lakasan pa po the blood of Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you. Blood of Jesus shed for me. Way back on blood that gives me strength from day to day. If you never lose His power for the races, Lord God. It reaches to the highest mountain. It goes to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day. If you never lose His power, it reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. The blood that gives me strength from day to day, it will never lose His power. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to all praises due. I stand in awe of you, Lord. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to all praises due. I stand in awe of you, and I stand in awe of you, Lord. I stand in awe of you. Holy God, to all praises due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Yes, Lord God. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Oh, hallelujah. And I stand in awe of you, Lord God. Oh, yes, Jesus. Oh, we give you praise. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Yes, oh God, we worship you. We give you glory, oh God. Yes. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos. Tunay nga po, in you, we are complete because of the power of your blood.
Maraming salamat po, O Diyos. Kami po ay hinango mo mula sa pagkaalipin. At tunay nga po, O Diyos, we are free indeed dahil po sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, O Diyos, buong puso ang aming pasasalamat, ang aming pagpapahalaga, O Lord, kung bakit kami nagkakatipon, kung bakit kami sama-samang sumasamba. Ito po ay dahil sa aming taos-pusong pasasalamat sa mga bagay na hindi po namin deserve, subalit ito ay ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Kung paanong sinabi ni Pedro, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. Kaya nga po, O Lord, ito po, O Diyos, ay pinahahalagaan po namin sa amin po mga buhay. Ang isang buhay na ganap at kasiya-siya na amin pong naranasan sa iyo, Panginoon. Kaya, O Lord, sa umagang ito, patuloy po, Panginoon, na nag-uumapaw ang kagalakan, ang pagnanais na lalo ka pa naming makilala, lalo ka pa naming maitaas sa amin pong mga buhay. Sapagkat, O Lord, ito po ang pinakamataas na layunin na nais namin sa amin pong mga buhay, na lalo kami maging malapit sa iyo, lalo ka naming makilala, Panginoon, upang sa ganun, O Lord, ang mga bagay dito sa mundo ay magiging dim, magiging malabo na sa amin pong pangunawa, Panginoon. Salamat po, O Lord, sa iyong mga salita na patuloy pong nagbubukas ng aming kaisipan patungkol sa katotohanan ng buhay, na ang tunay na buhay ay nasa iyo, Panginoon. Kaya nga po, O Lord, sa umagang ito, binubuksan po namin ang aming mga puso, binubuksan po namin ang aming mga tenga sa pakikinig ng iyong mga salita, na alam po namin, O Diyos, ito po ang tunay na magpupuno sa amin. Ito po ang tunay na magbibigay sa amin ng kagalakan, ng kapayapaan, kumpletuhan ng aming mga buhay. Kaya nga po, O Lord, ang iyong banal na Espiritu ay malayang kumilos sa aming kalagitnaan, sapagkat, O Diyos, ibinubukas po namin ang aming mga puso at damdamin para sa umagang ito, para po sa iyong kapurihan, kalwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tunay nga po na well blessed, nakakapagpalakas ang ating mga awit. So, since this first Sunday of the month, February 1, meron po tayong agape report. So, as of January, ang pumasok po ay 124,600 pesos. So yung mga pledgers po natin, dati meron po tayong 84 na pledgers, meron pong nag-add nung January na 2. So we have a total pledgers of 86 na person. Palakpakan po natin, amen? So yung ating pong mga na-receive dati, we have 314,100,
Then, idagdag natin yung pumasok for the month of January, which is 124,600 pesos. So, we have a total of 438,700 pesos total amount received. Amen. And then, so yung ating lahat na nag-pledge, we have 1,774,800 pesos. Tapos, nung January, meron po nag-pledge na 16,000. So, a total amount of pledge, we have 1,790,800 pesos. Amen. Okay, tunay nga po na buhay ang Diyos natin dahil nakikita po natin ang pagkilos niya. At tayo po ang kanyang ginagamit. Amen. So, ibig sabihin, kapag tayo ang ginamit ng Panginoon, dahil nararanasan natin ang pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Tayo po kasi ay mga instrumento lamang. Kaya it's a privilege na tayo po ay nagagamit. Amen. So, pwede pa rin po tayong mag-fill out ng form natin. May available po yung mga forms natin sa likod. So, meron din po tayong mga pledgers from abroad. Amen. So, thank you po na kahit nasa malayong lugar kayo ay nakikilahok po kayo sa ating Agape Report. Amen. Marami po salamat. Amen. Hallelujah. Tunay nga po kapag lalong lumalalim ang ating pagkakilala sa ating Panginoon, nagbabago yung ating pong mga pananaw sa mga bagay-bagay. Di po ba? Nagbabago yung ating pananaw sa tao. No? Dati, kinaiinisan natin siya. Pag nakikita natin siya, nagagalit tayo. Pero ngayon, nagbago na yung ating pananaw. Habang lumalalim ang ating pong pagkakilala sa ating Panginoon. Nagbabago din po ang ating pananaw sa mundo. Di po ba? At nagbabago po ang ating pananaw sa pera. Okay? Amen. Kalakas na amen, Pastor. Okay, so nagbabago po yung ating pananaw sa pera. So now, we are now reigning in life. Tayo na po ang nagahari, namumuno sa buhay. Okay, so hindi na po ang pera ang nagkokontrol sa atin, no? Hindi na po pera ang nagsasabi kung magkano ibibigay natin, kundi yung pong kaugnayan natin sa Diyos ang magdidikta kung magkano po ang ating ibibigay. Okay, purihin po ang Panginoon. At tayo po'y manalangin sa ating pong pagkakaloob. Hallelujah. Thank you, Lord God. Salamat po, Ama, sa isang napakahalaga na bahagi ng gawain na ito, Panginoon. At isang pribilehiyo po sa amin, Panginoon, na magkaloob sa iyong gawain. As we have committed ourselves to you, O Lord, we are also committing ourselves to our church, to CFSM. Kaya po ang aming pagkakaloob ay tanda, Panginoon, ng aming pagmamahal sa iyo. Tanda, Panginoon, kung gaano nakalalim, Panginoon, ang aming pagkakilala sa iyo. At salamat po, Panginoon, sa napakalaking pribilehiyong ito na binigay mo sa bawat isa sa amin. Nagkakaloob po kami, hindi para kami po ay ipagkalooban din ninyo. Nagkakaloob kami hindi para bumalik yung aming pinagkaloob, kundi nagkakaloob kami, Panginoon, taos puso, Panginoon, na may kagalakan ng aming tanda ng aming pagmamahal, Panginoon, at kaugnayan sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, Amen and Amen.
Valente, invited by Sister Marian. At kung lahat ay tumayo, amen. Ang lahat ay magsaya. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Amen. Blessed morning po sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Batiin mo nga po ng magandang at pinagpalang umaga yung katabi mo sa kaliwa at sa kanan. Amen. Praise God. Ayan, napakaganda po natin at napakagugwa po natin dahil nag-glow yung nag-glow yung presence ni Lord. Di po ba? Hallelujah. Praise God. At shout out ko lang sa ating CFSM Pangasinan. Anniversary po nila ngayon. Ang ating mga butihing pastor, sina Pastor Francis, Pastor Edwin, si Pastora Irene, ay pumunta po ng Pangasinan para makigalak sa kanilang anniversary. At syempre, birthday din ng ating CFSM Pangasinan Pastor, yung aking ninang Pastora Plet, happy birthday. Ayan. O, may shoutout ako ngayon. Kinuha ko yung ni Sister Saling. Okay. So praise God. Purihin po ang Diyos. Patuloy natin pag-aralan yung ating pong kaakibat ng ating 2026 theme na Reigning in Life. Tayo po ay patuloy na namamayagpag, nananagumpay sa ating buhay dahil kay Kristo, di po ba? At ngayong first quarter, ang ating pinag-aaralan po ay yung Redeemed to Reign. Okay? So, in redemption, although may segue lang po ako ng konti on this topic, but when we are talking about the redemption, hindi pwedeng hindi natin mapag-usapan yung sakripisyo at pag-aalay ng ating Panginoong Hesus ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Kaakibat niyon ay yung pagbata ng kanyang katawan ng sakit at dusa at pagdaloy ng kanyang banal na dugo doon po sa krus upang magkaroon ng katubusan ang kasalanan ng sangkatauhan. Amen. So, the power of His blood is often acquainted sa word na redemption. Amen. So, we were redeemed. Tayo po ay redeemed na. Amen. Nabayaran na ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkakasala, kaya ng buhay at dugo ng ating Panginoong Hesus. Bakit nga po ba mayroong kailangan na sacrifice?
Bakit kailangan na dumaloy ang dugo, matubos ang sangkatauhan ng tao sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus? There is a necessity of blood. Amen. Sabi po sa Hebrews chapter 9 verse 22, and almost all things are by the law purged with blood. And without the shedding of blood, there is no remission of sin. Sabi po sa Tagalog, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pag-aalay ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. If we're going to backtrack, bakit po kailangan mayroong pag-aalay? Bakit kailangan na mag-alay ang tao upang mahugasan ng kanyang kasalanan? Bakit may pagkakasala? Amen? Because if we're going to go back in Genesis, nang likhain ng Diyos ang tao, lahat po ay perpekto. Lahat po ay naaayon sa plano ng Diyos. Ngunit binigyan niya ang tao ng sarili niyang kaisipan at kalayaan upang magdesisyon. Ngunit ang tao ay nabigo po. Nabigo, natuparin ang disenyo niya at plano ng Diyos para sa kanya. Siya ay nahulog sa kasalanan. The deception of Satan. Siya po ay nahulog sa panlilinlang ni Satan, ni Lucifer. At siya ay nahulog sa kasalanan. At dahil sa kasalanan ay pumasok po ang kamatayan. And through one man, which is Adam, comes and enters sin. Ngayon, ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay mapagmahal. Ngunit rin po ay makatarungan. And God do not want man to be separated from Him. Kaya po, tandaan po natin, kaya po tayo nalikha ng Diyos because He is longing for a fellowship, koinonia. Nais ng Diyos na siya po ay magkaroon ng someone to walk with, to talk with, to have fellowship, to have quality time with. Kaya po nilikha niya ang tao because He loved us. Amen? Kaya nga po may kantang He first loved us. Siya yung unang nagmahal. Amen? And we were created because God wants fellowship with us. Amen? And with that, God has given the authority and dominion to mankind. Nung nawala po, ay nung nahulog po sa kasalanan ang tao, nawala pong lahat yon. Amen? Nawala yung authority niya, nawala yung dominion niya, okay? At pawala ng pawala yung kanyang fellowship sa Diyos, which is the very essence of our creation. Amen? Kaya nga po, ang Diyos nang magkasala ang tao, may plano na agad siya. Ibinigay niya na agad sa tao yung foundation kung paanong maibabalik muli ang tao sa Kanya. And He has shown it to Adam, to Abraham, to Isaac, to Jacob, to Moses, and to the Israelites, and to the whole world, kung paano niya po tutubusin ang tao. At yan ay sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ang Hebrews chapter 9 ay tumutukoy po sa limitasyon ng Old Testament, ng lumang tipan, na may kinalaman po sa pagpapatawad at sa pagtubos ng kasalanan. The context of Hebrews 9 discusses the limitations of Old Testament when it comes to animal sacrifices, okay, which were temporary and symbolic. So kung matatandaan niyo po sa Leviticus, ibinigay ng Diyos, inilatag ng Diyos ang paraan ng pag-aalay, ng pagsamba, upang sa ganon ay magkaroon po ng pagtakip sa kasalanan ng mga Israelita.
And in Leviticus, binabanggit din po doon na yun po ay anino ng darating na tagatubos sa kasalanan ng tao. It is temporary and symbolic. Okay, compared to the permanent once and for all sacrifice that Jesus will do. Hallelujah. Now, Jesus' blood is often also associated with the word atonement. Ano po ba yung atonement? Okay? Sa panahon po ng Lumang Tipan, kapag po nag-aalay ang mga Israelita, binibigay po nila yung pinakamainam na sacrifice. Okay? Binibigay po nila yung pinakamainam na alaga nila na hayop, tupa, pinakamainam na ani. So, kumbaga, the best dapat yung i-offer. So that, yun po ay maging kalugod-lugod at karapat-dapat at tatanggapin ng high priest. Okay? Para na sa ganon magkaroon ng shedding of blood doon sa tabernacle upang na sa ganon po, temporarily ay matakpan yung kanilang mga kasalanan. And it brings into the minds of Israelites that when they offer a sacrifice, yung guilt temporarily nawawala. Okay po? Alright? Parang kung halimbawa, merong misunderstanding, for example, yung mag-asawa, minsan dinadaan sa panunuyo, sa pagsuyo, di ba? Okay? So kung halimbawa may misunderstanding, okay, si mister, ayun, naglalaba, nagluluto, no? Okay, naglilinis ng bahay. Ay, lagi pala. Kahit walang misunderstanding, pastor. Okay. Okay, so, magtataka si Mrs. ba? Anong makain nito? No, ayan. So, pero sumusuyo. Okay? Pero temporary lang yun. Kasi, pag okay na kayo, balik na sa dati. Okay? Alright? So, kidding aside po. So, Jesus' blood is often associated with the word atonement. Ano po ba yung atonement? Let's go back to the Hebrew word, no? Yung meaning ng atonement. Okay? Ang Hebrew word ng atonement is kapar. Okay? It fundamentally means to cover, okay, takpan, purge, linisin, reconcile, ibalik, or atone. Okay? So, it simply means to cleanse, purify, or even cancel a debt. Okay? So, i-cancel yung utang. Hallelujah. Now, while kapar acts to cover or overlook sin in the Old Testament, okay, it sometimes imply a temporary measures, acting like a seal that points to a future. Okay? The complete removal of sin through Christ's Jesus sacrifice. Yan po ay sumasalamin. The practice in the Old Testament where the Israelites offer a living sacrifice, okay, there should be a shedding of blood. Okay, yan po ay sumasalamin sa gagawin ng Panginoon. Sa gagawin ng Panginoong Hesus na pagtubos sa kasalanan ng sanlibutan. Hallelujah. So, Jesus' atonement, okay, yung gagawin ni Kristo na pagtubos, na pag-cleanse, pag-purify, pagbabayad ng utang ng kasalanan ng sanlibutan is permanent. Okay? Christ's atonement is permanent. It's a permanent covering and removal. Ano ang tatanggalin niya? Okay? Ano yung tatakpan niya? Okay? It covers our sin and removes the guilt and punishment of sin. Tayo po, matagal na panahon that we are being tormented. Tinotorture tayo ng ating thoughts, ng ating kaisipan, na tayo ay unworthy. Tayo ay makasalanan. Na tayo ay hindi karapat-dapat. Okay? Those are the lies and deception of the devil na ginagamit niya pa rin hanggang ngayon upang ma-maintain, manatili yung gap between man and God. Okay?
The devil is the accuser of the believers. He is a deceiver. And he accused, inaakusahan ng diablo ang mga mananampalataya na hindi ka karapat-dapat, makasalanan ka. Everything that is opposite dun sa sinasabi ng salita ng Diyos. Again, my brothers and sisters, hindi na po issue ang kasalanan sa Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, nagkaroon na ng kasagutan at katugunan sa hinihinging hustisya ng Diyos sa kasalanan. Hallelujah. Let us always remember po that Jesus has paid it all. Binayaran na po ang lahat. He paid it all. Wala pong iniwan ni singkong duling ang Diyos, ang Panginoong Hesus, na utang, kundi He already paid it all. That's why, whatever unworthiness, whatever unholiness na sumasagi sa isip natin, whatever gap that we may thought na meron tayo between us and God, these are the lies and the deception of the devil. Kapatid, wag po tayong palinlang. Wag po tayong pa-deceive sa strategy ng kalaban, sa strategy ni Satan. Dahil ang aim niya, ang goal niya is mailayo ka sa Diyos. At maramdaman mo na malayo ka sa Diyos. But again, there is something that connects us, okay, to God. And that is the blood of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Praise God. So, atonement, this word literally means, no, combination po siya. Okay? Combination of words siya. At one plus meant. Okay? Meaning, ang kahulugan po is to bring parties into agreement or unity. Nagkaroon po ng disagreement between man and God because of sin. But because of Jesus Christ, because of the blood of Jesus Christ, there has been a remission of sin. May kapatawaran sa kasalanan. There is something that was restored. Meron pong nanumbalik nung dumami ang dugo ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ano po ang napanumbalik? Okay? Nagkaroon ng union. Nagkaroon ng unity between man and God. And there's been an agreement. Okay? From this agreement, nagkaroon ng agreement. From separation, there's been a union between man and God because of our Lord Jesus Christ. Amen. Second word na ma-encounter natin and associated with the word, with the blood of Jesus Christ is yung propitiation. Okay? Ano po yung propitiation? It is the act of appeasing the wrath of God against sin through the blood of Jesus. Nabanggit ko po kanina na ang Diyos ay banal at mapagmahal, ngunit siya rin po ay makatarungan. Now, because of sin, He needs justice. Okay. He needs justice. Dahil hindi po maaaring, yung tubig at langis, no? Tubig at langis, no? Hindi sila nagsasama. God is holy. Ang tao ay makasalanan. But God loves us so much. Mahal ng Diyos ang tao. Mahal ka ng Panginoon. Ngunit dahil sa kasalanan, nagkakaroon ng hadlang upang ang Diyos ay makalapit sa tao at upang ang tao ay makalapit sa Diyos. Ngayon, kailangan merong mangyari at maganap dahil ang Diyos, ito po, ang Diyos ay galit sa kasalanan. Hindi po siya galit sa tao. Amen? Kapatid, sabihin mo sa katabi mo, hindi galit ang Diyos sa'yo. Amen. Hindi siya galit sa tao. Hallelujah. Galit siya sa kasalanan. And He needs justice. Kailangan niya ng hustisya sapagkat ang Diyos ay makatarungan. Now, supposedly, the wrath of God
will bring what? Will bring judgment and punishment. Okay? May kaparusahan. Kaakibat ng kasalanan ay ang kaparusahan. Ano po yun? Kamatayan. Now, yung kamatayan na tinutukoy doesn't speak only of physical death. It means separation from God. Okay? Yun po ay pagkahiwalay ng tao sa Diyos panghabang buhay. Ang torment po at torture sa hell ay hindi yung init, hindi yung thirst, hindi yung apoy. The torment that hell could give to someone going into hell is the eternal separation from God. Yung po yung torture, yung wala ka sa piling ng yung creator, wala ka sa piling ng Diyos, wala kang fellowship with God, yun ang torture. Hallelujah. Kapag hindi po kayo nag-uusap ng yung someone that is close to you, ng asawa mo, ng mahal mo, ng anak mo, hindi kayo nag-uusap, matagal kayong hindi nag-uusap, definitely, my brother and sister, you cannot deny it. Natotorture ka, may torment. Minsan may gabi, hirap matulog. Why? Alam mo, hindi kayo okay. Alam mo, merong hidwaan, may misunderstanding. And it gives torment to you. Ganun po, yung sinasabi na eternal separation. Alam mo that you are supposed to be with God. At yun ang suffering. Yun po ang totoong suffering. Yun yung totoong torture and torment. That you are separated from God. At yun po, yung wrath ng Diyos. But God doesn't want man to be separated eternally from Him. Kasi nga po, mahal ka ng Diyos. Mahal ng Diyos ang tao. You were created out of love. Amen? So, ngayon, hindi nagalit ang Diyos sa tao. Dahil bakit po? May sagot na ang Diyos sa kasalanan. At yan po ay ang ating Panginoong Hesus, ang ating tagapagligtas. Now, in 1 John chapter 2 verse 2, ito po yung naging katugunan. Okay, upang na sa ganon mapawi at mawala lahat ng galit ng Diyos sa tao dahil sa kasalanan. Ano po yun? And He, ito sa 1 John chapter 2 verse 2, and He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also the sins of the world. Amen. Hallelujah. Kaya, minsan ina-associate natin kapag may nangyaring hindi maganda sa isang lugar, may gyera, may gutom, may sakit, may karamdaman, may epidemya, may sakuna. Let us not associate it na God is punishing that place, that country, those people. Pinaparusahan sila ng Diyos because they are unholy, they are unworthy. Hindi po. Yun po ay bunga ng kasalanan. Sapagkat sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 2, napawi na ang galit ng Diyos sa tao at sa mundo. Kaya hindi na niya paparusahan ng tao. Amen. Amen po. Hallelujah. Hindi na kaparusahan ang naghihintay sa tao mula sa Diyos. Hallelujah. Kaligtasan po. Amen. Pagpapala ang inilaan ng Diyos dahil kay Kristo. God has prepared something good for you because of Jesus Christ. Hallelujah. In Romans chapter 5 verse 9, much more than being now justified by His blood. Itong yung word na justified, just as if hindi ka nagkasala. Just as if you never sinned. Ganun po kinalimutan ng Diyos yung galit niya. Hallelujah. He keeps no record of wrong. Hallelujah. Wala siyang itinira sa listahan na ginawa mo. O ikaw, ito yung ginawa mo. No! It has been erased.
by the blood of Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay? Hallelujah. Because of the justification, okay, by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Hallelujah. Nailigtas po tayo at napawi ang galit ng Diyos dahil kay Kristo. Amen. Third word that is associated with Jesus' blood is the word redemption. Okay? The word redemption, which is yung ating sa first quarter theme, we are redeemed to reign. In Ephesians chapter 1 verse 7, sabi po dito, in whom we have redemption through His blood. The forgiveness of sins according to the riches of His grace. Wow! Hindi natin masusukat ang biyaya ng Diyos. Kaibigan, kapatid, naisip mo na po ba kung gaano kalalim, kalawak ang pag-ibig ng Diyos? Nasukat mo na ba ang biyaya ng Panginoon sa iyong buhay? Marahil sa atin, marami nang dumaan sa pagsubok at dumadaan sa kapagsubukan ngayon. Pero, laging namamayagpag, laging napapatunayan ng Diyos na higit pa sa sapat ang kanyang biyaya. Hallelujah. Marahil, dumadaan ka sa isang matinding pagsubok, pero hindi yun hihigit sa pag-ibig at sa biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Amen. You are more than an overcomer, kapatid. Amen. Dahil ang tagumpay na meron ka ay tagumpay na nagmumula kay Kristo. Okay, buksan mo lamang ang iyong puso at ang iyong kaisipan sa kanyang mga salita. The answers to all of our questions is already written in the Bible. Amen. Ano man yung satisfaction na hinahanap natin sa buhay natin is already provided. And it's in Jesus, na kay Kristo po. Hallelujah. Ano man, maraming hinahanap ang tao eh. Di po ba? At madalas, hinahanap niya yung wala. Kasi may kasabihan ba, pantunan may waring at tuna. Diba? Pantunan mo yung ngalain. Amen. So, kapatid, ano man po yung sinesearch natin sa mundong ito, ano man yung ini-aim natin, gino-goal natin sa mundong ito, the only answer is our Lord Jesus Christ. Ako po dati hindi ko ganong maintindihan yun eh. Na lahat ng tanong sa buhay ko na kay Kristo, na kay Jesus Christ na. Paano yun? I really could not comprehend it. Pero ngayon, hindi ko po sinasabing na unawaan ko na lahat. Pero little by little, amen, paunti-unti, dahil sa word ni Lord, nare-reveal talaga kung ano yung tunay na kahulugan na si Jesus ang katugunan at kasagutan. That Jesus is the answer. Amen? Kasi, once you dwell in the Word of God, ang na-empower, okay, naku-quicken yung spirit mo. Something na hindi mo mahawakan, something na hindi mo talaga nakikita physically. But something is happening when you meditate the Word of God. When you devote yourself into studying the Word. It gives you something na parang yung feeling na empowered ka. Di po ba? Feeling that you are separated from the physical and the natural. And you keep on dwelling to something that is not tangible, na hindi mo mahawakan, spiritual na bagay. Ang salita ng Diyos. And you suddenly experience the manifestation, yung manifestasyon ng spiritual na bagay, nararanasan mo physically and naturally. Minsan, sa healing. Amen. Tayo po, we are empowering our members in CFSM. Di ba, tinalakay po natin yung mga gifts of the Holy Spirit, mga kaloob ng Banal na Espiritu. At isa po doon yung kaloob, gift of healing.
na we can access that gift. Amen? Minsan hindi mo na kailangan tawagan si Pastor Francis, no? Si Pastor Edwin. But with the power of the Holy Spirit, amen, with the motivation of the Word of God, you can pray for someone and you can even pray for yourself for healing. Yun po ay revelation from the Word of God na pwede mong maranasan in the physical. Hallelujah. Now, higit pa po sa physical ang redemption na ginawa ng Diyos because we were redeemed, we were forgiven of our sins. At hindi kailanman pwedeng i-overtake, no, higitan ng kasalanan ang biyaya ng Diyos. Sapagkat kung nananagumpay, namamayagpag, umaangat ang kasalanan, higit po, if this is the sin, eto ang biyaya ng Diyos. Eya padaiging ginu. Amen? Eya padaiging biyaya na ning ginu kimbihe mo. Hallelujah. Aining bills mo, aining biyaya na ning ginu. Hallelujah. Ito ang pangangailangan mo, ito ang karamdaman mo, ito ang biyaya ng Diyos. This is God's provision. This is God's healing in your life. Ito yung sadness mo. This is the joy of God. Amen? Manyang po kakiya po, yung biyaya na ning ginu. Eme akulong. Eme box. Eme akabitking meto nga container. Nungali, tunepin, lumapo. Ngayon, manyang po kaki. Lala po kayo. Yung biyaya na ning ginu. You only have to see it from the eyes of your heart. Hallelujah. In Romans chapter 3 verse 25, yan po sa Tagalog, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng tao. Hallelujah. Ang dugo ng Panginoong Hesus ang siyang nagdulot upang ang kasalanan ng sanlibutan ay magkaroon ng kapatawaran. Ito po ay effective sa lahat ng sumasampalataya at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Amen. God is righteous. Okay? And when we accepted our Lord Jesus Christ, we became righteous, not of our good works. Naging matuwid po tayo, hindi dahil sa ating mga gawa, kapatid. Tayo po ay naging matuwid dahil sa ginawa na ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. In Romans chapter 6 verse 9 to 11, alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Death has no power over Jesus Christ. Hallelujah. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan. He died once and for all. Para sa lahat ng panahon. Dahil sa kasalanan. So, yung kasalanan in the past was paid. Yung kasalanan now is paid. Yung kasalanan in the future is already paid. Amen. Sabi nga po natin kanina, andyang 5 duling, alayang tinaga na uutangin Diyos. Amen. He paid it all. Hallelujah. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Hala na kang panlasag ang kasalanan. Mete na kang kasalanan. Bakit? Bayong biyan na kayo. Bagong buhay ka na. At ang buhay na meron ka ngayon ay buhay na ni Kristo. Amen? Ituring mo ang iyong sarili bilang patay na sa kasalanan, pero, ngunit, buhay para sa Diyos. Hallelujah. Sabihin po natin, ako'y buhay para sa Diyos.
Bakit? Sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo. There has been union between you and God through our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Okay. So you are redeemed. Hallelujah. Ikaw po ay redeemed na ngayon. Yung utang mo was canceled already. Cancel debt ka na. Wala ka nang babayaran, kaibigan. Wala ka nang babayaran, kapatid. Okay? Pero yung utang sa Bombay at sa loan, babayaran po yun. Okay? Bayaran nyo po yun. Kasi po, ginamit nyo yun eh. Okay? Hiniram po yun. Okay? Babayaran yun, pati interest. Okay? Hallelujah. What we're talking about is yung utang natin sa Diyos. Bayad na po. Hindi ka nasisingilin ng Diyos kasi binayaran na ni Kristo. Binayaran ng ating Panginoong Hesus. Dapat, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen? Dapat po, yung maipako sa krus, magbata ng sugat, ng latay, doon sa krus ng Kalbaryo, ay ikaw, ako, tayo. Kung lahat tayo ipapako sa krus, baka po walang matirang puno. Wala nang punong kahoy. Walang kahoy na matitira. Okay? So, nag-cost cutting ang Diyos para hindi na putulin yung lahat ng puno once and for all. Biro lang po. Okay? Once and for all, isahan yung kanyang bugtong na anak. Yun dapat ang kabayaran. Kapatid, hindi ka na parurusahan. Hindi ka na maipapako sa krus. Buriya po kanta. Ningemi ka buriga nita. Diba? And most importantly, we will not be separated from God eternally. Hallelujah. You are redeemed. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Okay? So, canceling debt in context, it can signify paying a ransom or settlement to mitigate the divine wrath of God. And it also implies legal satisfaction where the debt of punishment is paid. And also, ito po, no, sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Hesus, na-establish the new covenant between man and God was established. Amen? May bagong tipan. Okay, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Okay, ano yung bagong tipan? What does the New Testament, New Covenant of Jesus Christ offers? It offers a permanent solution for sin rather than the temporary atonement that is found in the Old Testament. The New Covenant gives permanent solution. Hallelujah. Sin in the past is paid and sin in the future is paid also. Wala ka ng utang, kapatid. You have no debt. Jesus paid it all. Amen. Sigaw po natin, I am redeemed. Hallelujah. The shedding of Jesus' blood on the cross, okay, is the means by which believers are redeemed. Walang ibang paraan. Wala pong ibang way ng redemption but through only the blood of Jesus Christ. So we were redeemed from the consequences of sin. We were forgiven and reconciled to God and free from the sin of bondages. Kapatid, malaya ka na mula sa kasalanan. Malaya ka na mula sa pagkakasala. Hindi ka malaya na magkasala. Malaya ka sa kasalanan. Amen. Ibig sabihin, huwag ka nang pa-torture. Huwag ka nang pa-torment. Okay? Sa you were forgiven, pinatawad ka na ng ating Panginoon. And He did it once and for all. Now, the once and for all blood sacrifice in Hebrews chapter 9 verse 12, basahin po natin. Okay, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito'y sapat na, once and for all. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo, upang magkaroon tayo ng walang hanggang
kaligtasan. Kaibigan, the forgiveness that you have received from God is permanent. Hallelujah. Pangwalang hanggan yan. Amen. Napakahalaga niyan. Napaka-precious niyan. Because we were saved by the precious blood of Jesus Christ. Now, what does the power of Jesus' blood brings us now? Okay? The power of His blood brings, ito, marami po yan. Naglagay lamang po ako ng mangilan-ngilan. It brings us the peace of mind. Okay? Oftentimes, sinasabi po natin, ang tunay na laban ay wala dito. Amen? Ang tunay na laban po ay nasa kaisipan ng tao. Okay? The battle is in the mind. Ay, hindi. The battle is in the mind. Amen? The battle is in the mind. Kaya, kapatid, when there was shedding of blood, it brings yung power of the peace of mind. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 1, therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. If you are thinking na galit ang Diyos sa iyo, hindi po. The blood of Jesus brings us peace of mind because it cleanses the conscience. It cleanses the conscience. It doesn't just cleanse the sin, it cleanses the power of the memory of sin. Hallelujah. And it brings us peace with God. Kasi nga po, hindi na kasalanan ang nakikita ng Diyos kapag tinignan Kanya. Yung Kanyang bugtong na anak na siyang pinakamamahal niya. Sabi po sa Hebrews 9:14, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, purge or cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Okay? Sa Tagalog po, higit na nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Alaya pong kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. We are at peace with God. You can serve Him, kapatid. You can serve Him. You can preach the gospel because you have peace with God. You are reconciled to God. No worries ka, kaibigan. No worries on God's wrath. Rather, enjoy His love and your relationship with Him. Amen. Pangalawa po, the power of His blood brings healing. Amen. Sabi po sa Isaiah 53 verse 5, but He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities, and the chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. At ginamit po rin yon sa 1 Peter chapter 2 verse 24. Now, ito po ay tumutukoy sa ating Panginoong Yesus, who His own self bare our sins in His own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, and by whose stripes you were healed. Kaibigan, the blood of Jesus Christ also purchased your healing. And more so, spiritual healing. Hindi lamang po physical healing, but spiritual healing from the penalty and the power of sin. At yun po, ang magdudulot sa atin, it will enable us to die to sins and live for righteousness. Yung physical and emotional healing ay sumusunod po. Sumusunod lamang po. Amen. Many believe that God's provision through Christ's suffering also extends to physical and emotional restoration. Kasi nga,
healed ka na from within eh. And it shall manifest from the inside to outside. Okay? So, in fact po, forgiveness and healing are mentioned alongside one another. If there is forgiveness, there is healing. Kung mayroon pong pagpapatawad, kay may healing po. Hallelujah. So kapatid, kung meron man kayong hidwaan ng isang kaibigan, ng kapamilya, amen, pagpapatawad ang kasagutan. Amen. As we were forgiven by God, okay, we are also able to forgive someone. Amen. Kahit hindi siya humihingi ng tawad. Okay? Yes. Because forgiveness is something that we experience from God. Tayo po ay mapagmalaki noon. Tayo po ay mapagmataas. Pero tayo pa rin ay pinatawad ng Diyos. And the Word of God teaches us how to be humble. And we humble ourselves before Him dahil sapat po ang kanyang pag-ibig at biyaya. Next, the power of His blood brings protection. Okay, naalala niyo po, in the Old Testament, in Exodus chapter 12, verse 23, the Lord instructed, okay, the Israelites, okay, nung palalabasin na po sila sa Egypt, for the Lord will pass through to smite the Egyptians, and when He seeth the blood upon the lintel, and on the two side posts, the Lord will pass over the door, and will not suffer the destroyer to come into your houses to smite you. Okay? Ito po yung panahon kung saan in-instruct ng Diyos si Moses na pahiran ng dugo ng lamb yung mga pintuan, okay, ng bahay ng mga Israelites, sapagkat dadaan ang angel of death and will take all the firstborn ng household na madaanan niya. Pero kapag when the angel of death will pass to a house na merong blood of a lamb sa kanilang door, lalampasan niya po. Kaya nga Passover. He will pass over that house. At ano po ang marka? Dugo po. The blood of the lamb. Kaibigan, you are protected. The blood of the lamb, okay, is upon you. And you have God's protection in your life. Jesus Christ is our Passover. He is the Passover lamb. And He has been sacrificed for us. Okay? So kung paano po pinroteksyonan ng Diyos ang bansang Israel, ang mga anak ng Israel sa Egypt, ganun din po yung protection na binibigay niya ngayon sa atin. The blood of Jesus brings about protection for you and your household. You have nothing to worry, kaibigan. You are protected. The power of His blood brings deliverance. Sa Colossians chapter 1, verse 13 to 14, siya ang nagligtas sa atin mula sa kapamahalaan ng kadiliman at inilipat niya tayo sa kaharian ng kanyang pinakamamahal na anak. Sa Kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ang kapatawaran ng kasalanan. We live from darkness, now we live in light, in the kingdom of Jesus Christ. Okay? So, from darkness to light po tayo, into the kingdom of His Son, where love reigns. So, binihag tayo ng Diablo, pinalaya tayo ni Kristo. Nabuhay tayo sa kadiliman, ngayon nabubuhay tayo sa kaliwanagan. Nabubuhay po tayo sa puot, sa mundo, sa kaharian ng Diablo, pero ngayon nabubuhay ka na sa kaharian ni Kristo. Amen? So, now, the power of His blood also brings sanctification. Okay, sanctification generally viewed as a progressive experience where believers grow in grace and righteousness. Okay? Pinapaging banal. Yun po yung sanctification. So sabi niya po dito, for the bodies of those animals whose blood is brought
into the sanctuary by the high priest as an offering for sin are burned outside the camp. And in verse 12, sabi niya po, therefore, Jesus also suffered and died outside the city gate so that he might sanctify and set apart for God as holy the people who believe through the shedding of his own blood. Hallelujah. Kapatid, you have been bought by the blood of Jesus Christ. Now you are being sanctified by the blood of Christ. Everything the enemy does, anuman ang ginawa ng diablo sa'yo, sa mundong ito, was reversed by the blood of Jesus Christ. It was restored. Okay? Hallelujah. Yung him dito referred to the verse that Satan or the adversary ay na-overcome na natin. We overcome him completely by the blood of the Lamb. Hallelujah. Now, ipatotoo po natin, let us testify what God has already done. Amen. Purihin po ang Diyos. Blood was thought to carry the essence of life. Hallelujah. In our blood, meron po tayong dugo sa ating katawan, di po ba? Kapag ka tinanggal yung dugo sa katawan natin, anong mangyayari sa atin? Mamamatay tayo. Di po ba? Hindi pwedeng pag nag-donate ka ng dugo, isang timba, hindi pwede. Okay? Hindi po pwede. Di ba? Itigil lang sisi lang ang required. At merong number of days or months bago ka pwedeng makapag-donate ulit. Yan. Si Brother Jonar ay suki sa blood donation. Pagka may kailangan po kayo ng dugo, message nyo lang po si Brother Jonar, di-deliver niya pa po sa inyo. Pa-courier na. Opo, yan. Naalala ko pala, nung dati, magdo-donate dapat kami ng dugo dahil sa VX po kami noon. Pumunta po kami ng AUF, may nangangailangan ng dugo and we are very much willing. Po. Pero pagka-check up po namin sa pagkatingin, akala namin pagdating mo doon, eto mo yung dugo ko. Excited pa kami. Tapos po, sabi po nung nurse, hindi po kayo pwede. Malnourished kayo. Kulang po kami sa timbang. Hindi daw kami pwede. Okay. Hallelujah. Noon naman si Pastor Francis at si Pastor Edwin, shoutout sa inyo, Pastor, dyan sa Pangasinan. No. Ang magdodonate dapat si Pastor Edwin. Pagdating sa AUF, okay, sasamahan lang siya ni Pastor Francis eh. Nagpasama lang siya. Pagdating sa AUF, hindi pwede si Pastor Edwin. Kasi high blood daw. Bandang huli, si Pastor Francis, kayo po pwede kayo. So, yung sumama lang, siya yung nakapag-donate ng dugo. Bandang huli, siya yung nakasakay sa sidecar ng tricycle pa uwi. No? Pero our Lord Jesus Christ is very much qualified and His blood is qualified. Ngayon, yung essence, the blood that we have, yung essence ng life na meron tayo right now, is the blood of Jesus Christ. Amen. Without it, okay, we will lose the true essence of blood, of life. Hallelujah. Dito po tayo magtatapos. Blood flows through the Bible just it does through our veins. It's really mentioned. Simula po nung nagpakita si Adan at Eva na ang saplot nila ay dahon lamang. Ayaw ko balo nung bulong yung kalamungge, kung anong dahon yon. Pota makahiya yan. Okay. So, ang ginawa po ng Diyos, kumuha po siya ng animal, ng hayop. And He covered them with the skin of an animal. Doon pa lang, pinakita na ng Diyos that only through the shedding of blood magkakaroon ng covering of sin. At ang Diyos, He is not after the temporary solution. He is after for the permanent solution. That's why that time, okay, He prophesied that His Son
will die on the cross para po sa kabayaran ng kasalanan ng sangkatauhan. With Jesus' death and the pouring of His blood on the cross and the power of His resurrection and the union with Him comes our new identity in Christ. Yung dugong nananalaytay sa'yo ngayon, dugong bughaw na yan. Amen. Through the blood of Jesus Christ. Where His words now flows through our veins, Jesus become our identity. Hallelujah. Ano po ang impact and effect nito sa atin? The impact and the effect of sin to man is that we were pulled away. Nahila tayo palayo sa Diyos, sa source ng lahat-lahat para sa atin. We were pulled away from His presence, from His holiness, and from His righteousness na kailangan natin para mabuhay tayo sa mundong ito. At para tayo ay makapag-rule with authority and power in this world. But the power of Jesus' blood brought back what was taken away from us. Hallelujah. His unconditional love, His mercy, and His grace, hindi po yan nawala. Sinamahan ng Diyos ang tao. Amen. From the beginning until now. He did not abandon us. God did not abandon you. God did not desert you. Okay? God did not abandon you and He never will. Hallelujah. Kapatid, you are, I am, and we are redeemed to reign. Amen. Purihin po ang Diyos. Tagumpay kay Kristo. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. Tayo po ay manalangin, Panginoon. Patuloy ka po namin pinapasalamatan. Patuloy ka po namin sinasamba, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Praise you, God. Tayo po ay tutungo na sa ating Holy Communion. Praise you, Jesus. Praise you, God. Sige po, habang pong naghahanda para sa ating Holy Communion, tayo po ay aawit ng isang awit para sa Diyos. Let us remain in the presence of worship and prayer at this time. We praise you, O God. We praise you, Jesus. Hallelujah, Jesus. We praise you, Jesus. Hallelujah. Ang tinapay po ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Ang communion po ay pagkilala at pagtanaw sa ginawa ni Kristo sa pagtubos niya sa tao mula sa kasalanan at sa pagpapanumbalik ng kanyang ugnayan sa tao. So ngayong umaga pong ito, okay, sige po, pwede po nating i-distribute. What has been lost has been restored. We were redeemed, okay, by the blood of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, God.
Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Ating itaas ang tinapay. Ito ang katawan ng ating Panginoong Yesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Katawan na nagbata ng hirap, ng latay upang magdulot at magbigay sa atin ng kagalingan at kaligtasan. Spiritual healing, physical healing through the body of Jesus Christ. Tayo pong lahat ay sabay-sabay na kumain. Hallelujah. Pagkatapos maghapunan, dinampot niya ang kopa. Ang kopang ito ng bagong tipan ay ipagtitibay sa pamamagitan ng aking dugo. Sabay-sabay po tayong uminom. It reaches to the highest mountain, and it flows to the lowest valley. Of love, God gives me strength from day to day. It will never lose its light. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Tayo pa ako na. Amen. Sabi natin, tagumpay. Kunin nga po, ang blood ng Panginoon napaka foundational and the central theme of the Bible. Salamat sa ginagawa ng Panginoon, sa ating Brother Chris, Sir Chris, kundi sa kanyang pamilya. Salamat. Ang pagka-word niya, ang mga salita niya, ituloy nga pong nagbibigay ng buhay. Buhay ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya sabi po sa Revelation 12:11, nagtagumpay na ang ating mga kapatid sa magitan ng dugo ng kordero at ng kanilang patutuo. Hindi nila pinahalagaan ang kanilang buhay maging sarap ng kamatayan. So Revelation po ay nangyari yan, hindi po dadating na panahon, kundi nangyari na ang Revelation. Sa panahon natin, ako sana sabi niya na Revelation 1:9 na si John ay kapwa na sila ay kaskapwa. Sila, mga tao ito na namatay at ang mga hindi namatay ay kasama siya sa paghihirap, sa persecution na naranasan. And that end of the Revelation, sabi nga po, ay turing nga po na ito yung malapit na. Sabi po, Revelation 1:3. Kaya po nangyari na noon ang Revelation 12. At kaya po, dahil sa dugo ni Kristo, the Cordero, Lamb, the blood of the Lamb, ay natagumpay ang mga apostles sa mga tagasunod ni Kristo at higit. At dahil tayo na nabubuhay ngayon at ating na maranasan ang kamatayan ni Kristo, ay siyang nagbigay ng tagumpay sa ating mabubuhay. Amen? Kaya po, ang napagit po ni Brother Chris, Sir Chris, ang Lamb, yan po yung napakalaga. At yung po ay nagsisimbolo na binayaran ni Jesus ang lahat ng kasalanan ng tao. Kaya tayo ngayon ay malinis, righteous in the sight of God. Righteous side, hindi natin magawa, dahil hindi natin nagawa, kundi righteous tayo dahil kay Kristo. Kaya tingin ng Diyos sa tao, lalo na sa mga anak, ay matuwid. Kaya po, lahat ng tao sa tingin ng Diyos ay matuwid. Kaya lamang tayo mapapamahamak dahil hindi natin tinanggap ang ginawa ni Kristo doon sa Kalbaryo. Na sinamatay siya para sa kanila at para sa lahat ng tao. Kaya kapatid,
ang kasalanan ay tunay nga pong wala nang issue sa harapan ng Diyos. Kaya mga kapatid, we are in the right position. Nasa posisyon tayo sa harapan ng Diyos at tayo matuwid. Wala nang guilt, wala nang sufferings, wala nang dormant sa ating bubuhay. Hindi tayo guilty, tayo condemned dahil kay Kristo. Kaya kauman na condemned sa iyong mga nagawang mali, ikaw ay patuloy na magsaliksik na salita Diyos, Panginoon. Kaya kapatid, ang pinagmamalaki natin ng Diyos, pinagmamalaki natin ang ginawa ni Kristo, hindi ng ating mga hindi nagawa at nagawa. Huwag natin pabalaki ang nagawa natin. Dahil yan po'y bunga lamang. Hindi tayo may magandang posisyon. Dahil kaya may nagawa, kaya tayo pinagmamalaki, wala. Kundi tayo po ay patuwid dahil Kristo. Oh, you are not accused now. Hindi na na-accuse ng Diablo dahil ikaw righteous. Dahil may nagawa kang mali, na-accuse ka siya. Mali ginawa mo kasi, yan, ganyan ka. Yan ikaw. Kaya ganun nangyari sa'yo, buhay. You are not accused by God because of Christ. Hindi na kailangan accusein ng Diablo dahil kay Kristo. At di ka rin kailangan accusein ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya ang Kristo natin, ang Panginoon natin, ang isang way, truth, and life. Kaya ang Panginoon, ang Diyos, hindi nagpaparusa sa tao. Wala na sa kaparusahan na ginagawa ng tao. Kaya napapamakan tao dahil po sa kanyang sarili gawa at sa gawa ng maraming tao. Apektado tayo, kahit di tayo gumawa, apektado tayo. Pero, kapatid, hindi kanya pabayaan ni you are now reigning because of Christ. Hindi kailangan na ikaw ay mayroong physical na posisyon. Kailangan makapangyari ka lang, mayaman ka. Kailangan tinitirakan tao dahil matalino ka. Hindi po. You are now a ruler. You are now ruling in this world because of Christ. Not because of your position, your physical condition. Hindi kailangan ganito ko, kailangan ganito. Yan po, ang tao, siyang nag-categorize niya, ang tao siyang nag-level niya. Walang leveling ang Diyos. Ang lahat ay patay-patay. Lahat tayo ay nag-rule because of righteousness of Christ. Amen. Amen. Nag-ahari tayo dahil kay righteousness ng Panginoon. Di dahil sa ating posisyon. Ay ako, swipe lang ako. Ay, hindi ako mayaman. Ay, wala. Hindi ako katulad ng tao yun. Hindi po. Hindi tinitiro ni Diyos kung ano kalagayan mo sa mundo. Ang tinitiro ng Diyos ay ang katawilan ng Kristo sa buhay mo. Yung tinitiro niya. Amen? Kaya po kapatid, huwag mo na kayo sa sarili mo. Kaya, hindi na inakis ng Diablo. Kaya ang Diablo, ay wala na siya karapatan sa accusation sa mundo. Dahil kay Kristo. Kaya mas makasalanan ang mga tao noon. Mas makasalanan sila. Ang Diablo kasi may control sa tao noon. Kay Job. Sa mga hari na daming asawa. Mga LGBT. Dati natin, mas malala noon. Ang LGBT. Wala. Nasa bahay pa lang yung mga bisita ni Lot. Ay talagang gusto nilang pakiapid. Makatulong sila. Ang dami nila. Kasi mas malala noon dahil ang Diablo may control. Ang siya nag-rule sa mundo. Pero ngayon, si Kristo na nag-rule nung siya namatay ni Kristo. Kaya po, hindi pa lang ang mundo, kundi ang mundo ay paayos o paayos. Dahil sa pag-ahari ni Kristo, at we are now reigning. You are now reigning. That's why we bless the word of His righteousness. We bless the word na kanyang katuwiran sa ating buhay. Amen? Sa ating pamilya, sa ating mga kabidya, sa ating trabaho. Kaya po, hindi sa ating posisyon. Kapatid. Amen? Huwag natin asyo sa ating sarili. Di ako nito, di ka mukha nito, di ako, wala po, wala tayong magmalaki. Hindi tinignan ng Diyos yan, kalagayin mo. Tinignan ng Diyos, you are righteous. That's why you are blessed. You have everything because of Christ. Not because you have money.
because of your position. Wala. And the word of testimony, sabi niya, at sila'y nagtagumpay dahil sa patotoo. Dahil sa patotoo. Sabi tayo English, word of their testimony. Kapatid, nagtatagumpay ka kapag ang salita ng Diyos, ang isang pinapayag mo. Hindi ang kahirapan, hindi ang problema, hindi ang karamdaman, kundi ang Word of God. Ang gospel, ang ginawa ng Kristo, ang sinasabi ng Bible, hindi ang sinasabi ng kahirapan, hindi ang sinasabi ng sakit. Ang problema, hindi ang sinasabi. Kapag yan ang sinasabi niya, ikaw ay natatalo. Dapat sana natatagumpay ka. Amen? Amen? Kaya, may pera ka, wala kang pera. Ako'y pinagpala. Yan ang sabi mo, dahil yan sinasabi ng Diyos sa'yo. Hindi yan sinasabi sa isang tao, mahirap ka. Hindi yan sinasabi yun. Ikaw ay matuwid, hindi yan nagkasala ka. Wala ka tutuwiran. No, kahit nagkasala ka, matuwid ka dahil kay Kristo. Kaya ikaw ay tagumpay dahil ikaw ay mayaman. Dahil kay Kristo, hindi dahil sa iyo wala ka pera. May problema ko, malungkot ako. Hindi kasama yun. Ay, problema ko, may malungkot ako, walang mamasay. Hindi yan, kapatid. Kung sabihin niya, dahil hindi ang word, you are being defeated. Dapat sana tagumpay ka. Kaya kapatid, ang mga alagad pa ng follower, they are victorious because the word of their testimony. Amen? Kaya kapag tayo nagsasalita, hindi ang sarili natin ang binibida. Hindi ang nagawa natin ang binibida. Hindi po yung gospel. Yan po yung bunga lang ng gospel. Bunga yan ng gospel. Kaya ang gospel is a transformative. Yung nagbabago ng buhay. Araw-araw. Nagbabago ang ating attitude, ating behavior, ating mga salita, ating mga cravings. Alam po nyo, ako nagbabago na. Hindi na ako nag-order ng Grab. Dati lagi ako nag-Grab. Order. Bila ako nawala ng gana. Totoo yan. Nag-enjoy ako magpapalis sa Panginoon. Nag-enjoy nag-fellowship sa kanya sa tao. Yun po nagbago sa akin, attitude. Lalo ko namahal ang Word of God. Lalo ko namahal ang Diyos. Lalo ko siya ng pinagpasalamatan sa aking buhay. Dati, alam ko yung mga word Pero yun po, buhay. Kaya I always thank God in my life. Hallelujah. Lagi tagumpay. Hallelujah. Yan po, nagbabago. Hindi mo pinipilit. Hindi mo ginagawa, kundi kung saan nangyayari sa buhay mo. Kaya kapatid, magbago ko na. Sa tulong ng Panginoon sa buhay mo. Sa kanya sa malin mo. Kaya mo, mga tao ito, hanggang sa kamatayan. Paglaman mo, salita. Paglaman mo katotohanan. Minsan napipigilan ka sa mga kabagay-bagay sa mundo, sa mga kaligayan ng iyong sarili. Hindi po. Alam nyo, when you follow Christ like these people, hindi nila pinalagahan, hindi nila pinahalagaan ang kalang buhay o magiging sarap ng kamatayan. Mas pinili nila si Kristo dahil mas mayaman ang kalang piling, ang kalang karanasan pag si Kristo ang kalang sinusunod. Like Moses, mas pinili niya nakita niya, naranasan niya ang kayamanan niya kay Kristo kahit siya mag-suffer. Kamukha ng kanyang mga kapahudyo. Siya po isang anak ng Pharaoh. Pero nakita niya ang kayamanan ng Kristo kaysa kayamanan ng Ehipto. Handa siya magsakripisyo dahil sa pagpapalaga niya, higit ang Panginoon kaysa kayamanan ng Ehipto. Yan po, kaganda ang Panginoon. Handa silang mamatay.
hindi na pinabagan ng buhay dito sa mundo. Hindi ko sinasabing, wala ka ng kaiman. No. It will flow in your life. All these things shall be added to you. Alam nyo, iyan ang tunay na kaiman si Kristo. At ang mga bagay dito sa mundo ay darating na lang. Buhay mo, hindi mo pinagtatrabaho niya, hindi mo pinipilit yan. Kundi kusa nangyayari. Because the wisdom and provision will flow from Him. Hindi sa yung sariling kakayaan. Hindi sa yung sariling kabilidad sa buhay. Kundi sa Kanya. At yan po, ang tunay kayamanan, ay kayamanan niya, si Kristo, ay habang buhay. Forever and forever and forever. Treasures. Iba, amen? Parapan natin ba? Hallelujah! Kaya yun po, mga kapatid. Kaya kami po ay may problema, kami po ay may pakailangan. Pero, hallelujah, I see victory. I see victory. Amen? Lahat ng samantala, sabi ni Pablo, for a moment. Kaya ang mga tao to, ang mga paghihirap na, for the moment, hindi po ito forever. Nagbabago po kalagay ng tao. Either ang position mo, magbabago yan. Mayaman ka, legal ka, magbabago yan. Di nag-aral, wala kang pera, nagbabago yan. Pero, ang kinugnayan sa Diyos, ang katuwin ng Kristo ay hindi nagbabago. Kaya kapatid, hindi ibig sabihin na huwag ka nang mag-excel, hindi ibig sabihin huwag ka nang maging doktor, huwag ka nang maging lawyer. Hindi po. Yan po ay darating lang. Kung ano kalooban Diyos, ang plano po sa buhay mo, mangyayari yan. Dahil siya, ang siya nangunguna sa buhay mo. Dahil siya ang nag-ahari sa buhay mo. That's why you are reigning in this life. Whatever obstacles, whatever problem, you will reign. Either you are abogado, whether you are doctor, either you are teacher, either you are housewife. Housewife, mahirap hindi ka trabaho yan, housewife. Mahirap mag-isip ng pagkain, mahirap mag-isip ng lulutuin, mahirap mag-isip ng mga budget. Mahirap yan. Huwag mo sabihin na housewife lang ako, huwag mo sabihin niya, you are reigning. Amen? Ano mga kasi kondisyon, ang panlanan po yun, sa buhay mo, you can do it the best thing because God is righteous, reigning your life. Hallelujah. Praise God. Kaya purihin pa no, pasalamatan siya at sabihin natin, tagumpay! Tagumpay! Tayo lahat! 1, 2, 3, tagumpay! Yeah! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa mga ito. Salamat po, Diyos. Sa iyong biyaya. Salamat po sa inyo sa kapasita. Salamat, Panginoon. Sa buhay, sa apoy, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tunay, Panginoon. Patuloy kang kumikilos sa aming mga buhay. Patuloy ka nanguna sa aming mga buhay. Patuloy ka, Panginoon. At pinatang mo na we are reigning. Because of you, we are reigning in this world. We keep praise and glory in the name of Father and Son and Holy Spirit. And we all say, Amen. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Magandang umaga.